kayo sa tinatawag na sensory play? Well, it's actually an activity na nakakatulong para mas ma-activate ang different senses ng ating mga anak. May iba't ibang ways to stimulate our kids' senses at isa na dyan yung ipapakita sa atin ngayon ni Pars Arthur. Sasampulan na tayo kung paano gumawa ng isang simpleng sensory wall. Oh, Pars, ano to? Ano lang yan, para siyang net na soft. Okay. Tapos lang. Parang nylon, mga mesh. Para siya. Pero ito medyo soft siya ko, ano siya, cloth. Kasi ito naman mga buttons, yan. Oh, Yan, so ito you're yung just ano, putting different textures in parang Yes. patterns and small Yan patches. yung medyo nylon, ito yung medyo matigas, yung yellow. Tapos ito yung mga pearls, di ba? Yung Tapos mga pearl. medyo ano naman, shiny. Ano to? Glue mo lang? Glue mo lang Yes, sa isang glue lang. board? Yeah, so, sa board lang. Tapos ito, yung mga ano lang, yung mga sa gilid ng basahan. Alam mo yan, yung mga bola. Pinanto lang. Oo. Saka ang sarap hawakan yun di ba? Nag-enjoy. Ako yung nag-enjoy Oo, anong purpose niya para kay Shiloh? Nag-search ako parang nakaka-improve ng motor skills ng bata, di ba? Saka yung nerves sa brain, di ba? Nagkaroon sila na, explore nila yung mga senses nila in an early age, di ba? Yeah, through touching different parang Yes, textures. Oh. Parang mas na-activate yung senses nila. Tama. Correct. Oo, kapag nararamdaman nila, ito pala yung feeling nun. Pars, how did you get into like DIY stuff for Shiloh? Isa lang ba to sa mga ginawa mo for her or madami pa bang ibang mga DIY din na para sa learning niya? Ito pa lang yung sa learning, pero yung lahat ng gamit niya, kami, DIY, hindi kami, kahit yung mga yung mga stuff niya ng mga kama, hindi kami nagpapa-assemble. Kami ni Rochelle yung nag-assemble. So talagang kaya puro DIY yung sinesearch namin, yung ginagawa namin. Kasi diba, dahil nga ayaw namin magpapasok na ibang tao, so dapat DIY muna for the meantime. Pero ito meron pa pala akong ginawang DIY, yung mga shapes naman na parang parang board din siya. Tapos cut ako ng round, ng square, yung pinapaulaan ko sa kanya yung mga shapes yun. So far, sa lahat ng mga ginawa mo, ano yung sa tingin mo mas nagugustuhan ni Shiloh? Ngayon kasi ang favorite niya mag-read. Sobrang gusto niya mag-read pagising, bago mag-siesta, and bago matulog sa gabi. So why not, di ba? Yeah. Tinututukan namin ng sobra. Marami siyang activities, pero ito yung nakita namin talagang na nagugustuhan niya yung reading. Reading talaga. Oo, nakikita namin yung talent niya singing. So parang hindi nagmana sa akin ni Rochelle. Ginagaya niya lahat, sing. Kanino anak to? Bakit singing yung Pero Pars Art, I noticed na kayo, based on your kwento, na kayo ni Mars Rochelle, parang you guys are very parang hands-on when it comes to Shiloh's development and learning. Is this something na pinlano nyo talaga even before the pandemic, na gusto nyo talaga parang yung education niya or yung kung paano nyo siya tinuturuan talagang DIY o nagkataon na lang kasi dahil naging pandemic, yun na lang yung naging scenario nyo? Meron online class si Shiloh. Actually, kaninang first day niya. So parang ganun. Naghanap kami ng mga ibang education online na pwedeng sa bahay. Bumili kami ng mga books, mga ganun. So lahat, hindi lang dito sa bahay, nag-enroll kami ng online class din. Para di ba? Sama-sama na lahat. Wow! Nakakatuwa! Siyempre, first-time dad. But I mean, I know Shiloh is 2 years old na, di ba? 2. Sa loob ng 2 years na yon, what has been the most challenging thing for you? Kasi mentally prepared ako. Kasi sa mga kwento ng mga friends at pinsan, siguro yung nahihirapan lang ako nung nagkakasakit siya, yung twice na nangyari nagkasakit. Yun lang. Hindi ko kaya. Parang medyo hindi malakas. Parang dapat ako yung maging strong di ba? Hindi ako yung mag-breakdown o umiyak. Yun lang, nagkaroon siya ng konting accident before. Yun lang yung medyo challenge sa akin pag nasasaktan siya. So paano? How did you take that? Siyempre, hindi ka pwedeng mataranta. Oo nga. How did you handle it? Buti na lang sa amin, hindi naman kami nagsabay pa na nag-breakdown. Pag ako yung medyo siya yung taga-remind sa akin. Buti na lang, meron, ganun.
Pero nakita ko naman na medyo siya, pag ako yung medyo weak, siya yung nagiging strong. Pag siya naman yung weak, ako yung nagiging strong. Saka lang, nagpe-pray kami. Tapos after nun, medyo nakaka-relax talaga ang prayers, diba? God is in control, don't worry. Parang